Ang dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko, litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang alay ko sa'yo. Ang buhay ko ngayon, payapa at mayroong kulay. Pinatawad at pinago mong kulay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karaman. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y naglaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y naglaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang alay ko sa'yo. Ang alay ko sa'yo. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Muli ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church, Bulan, na bumabati po sa inyo at nag-aanyaya na tayo po ay muli magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng salita ng Diyos, na kung saan ito po ay kapaki-pakinabang hindi lamang sa ating mga pisikal na buhay, kundi higit sa lahat sa ating pong mga kaluluwa. Saan man po kayo naroroon mga kapatid at mga kaibigan, dalangin po namin sa Diyos na sumainyo po ang kapayapaan ng ating pong Panginoon. Anuman ang ating mga hamon na kinakaharap sa bawat araw,
Samahan po nawa tayo ng Diyos at pagkalooban tayo ng Panginoon ng katagumpayan. Welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ang programang ito ay araw-araw po nating napapakinggan dito po sa New Gen FM 100.7. Tayo po ay napapakinggan dito po sa Bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon. At batiin po natin ang ating mga kababayan dito po sa Bayan ng Bulan, sa lahat ng ating mga regular listeners sa radyo. Pagpalain po nawa kayo ng ating Panginoon. Salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Although napakaaga ng ating programa, ay patuloy po kayong naandyan upang tangkilikin ang mga bagay na espiritual na ipinaglilingkod po natin sa programang ito. At ganoon din ang ating mga viewers online, saan man po kayong probinsya o bansa naroon, sumainyo po nawa ang biyaya ng ating Panginoon. Mga OFWs natin na mga taga-subaybay, pagpalain po kayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Sumainyo po ang kalakasang espiritual at nawa sa maliliit po naming kakayahan na katulad nito ay maging kasangkapan po kami ng Panginoon sa inyong buhay, na kung kayo man sakali ay nangihina spiritually, ay magkaroon kayo ng kalakasan, at sa mga naliligaw ng landas sa kadiliman ay pagliwanagin po ito ng Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ating ipinaglilingkod tuwing umaga sa programang ito na Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Sa mga nais pong magpaabot ng inyong mga mensahe, mga kapatid, maaari yan ay prayer request, testimonies, o anumang mga katanungan or any concern na may kinalaman sa spiritual na bagay, ay pwede po kayo makipag-ugnayan, mag-text o di kayo tumawag sa CP number 0951-932-0038. 0951-932-0038. Yan po ang ating contact number. Batiin natin ang ating mga kapatiran sa United Pentecostal Church Bulan, sa 3 congregation na ating pinangangasiwaan sa tulong ng ating Panginoon. Good morning sa ating mga kapatiran dyan po sa congregation ng Magsaysay, Bulan, UPC. Pagpalain po kayo dyan ng Panginoon sa panguna ng ating coordinator dyan, si Brother Jovi Laudit, at ang lahat ng mga masigasig na mga kapatiran. Pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon. Maging mga Bible studies dyan na schedule every week, almost daily ay may mga Bible studies po dyan ng ating mga kapatiran. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ganon din po ang ating congregation dyan po sa UPC Santa Remedios Bulan. I-bless po kayo dyan ng ating Panginoon at sumayin niyo po ang kalakasang spiritual. Batiin din natin ang ating congregation dito po sa UPC Iquirino. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga kapatid, at patuloy na palakasin sa pananampalataya. Good morning kay Sister Marife Kalupit. Congratulations po sa tagumpay ng inyong evangelism na pinangunahan dyan po sa barangay Bigin Daan. Mga kapamilya po yan ni Sister Marife Kalupit. Siya po ang ginamit ng Panginoon upang mabuksan ang bagong Bible study dyan kina Nanay Mili Guelas, na kung saan kahapon, mga kapatid, it's another victory sa gawain ng Panginoon, na meron po tayong panibagong 3 na nabautismuhan sa pangalan po ng ating Panginoon. To God be all the glory. Batiin po natin si Sister Mili Guelas, Sister Ira Ching, and Sister Ella Joy Quintanar. Sila po yung mga bagong baptized sa gawaing ito ng United Pentecostal Church kahapon lang, mga kapatid. Almost weekly. So, sunod-sunod po yung mga baptism na isinasagawa natin ayon sa pagpapasya ng mga taong naliwanagan at nakaunawa ng kahalagahan ng paglilingkod sa ating pong Panginoon. So, ang mga katagumpayang ito ay
ipinagpapasalamat natin sa Diyos sapagkat kung wala ang Panginoon, ang ganitong mga pangangaral ay hindi lang naman ito papansinin at hindi ito tatalab sa isip at puso ng mga makakapakinig without the guidance and anointing from the Lord. Kaya sa Diyos po ang lahat ng kaluwalhatian at lahat ng papuri. Just continue to pray for the success of our evangelism, mga kapatid, sa United Pentecostal Church Bulan. Yan po ang ating binibigyan ng focus araw-araw, yung evangelism. At mamaya meron po akong Bible study umaga dyan po sa Hirayas Restaurant sa lugar po ng Zone 5. Bago sila bukas, mga kapatid, ay magkakaroon tayo ng Bible study. So kung napuno na yung ating mga panghapon na schedule, may mga time na isang lakaran ay 3 Bible study ang ating ginagampanan. Yung mga na-announce ko lang po dito ay yung mga sarili kong schedule ng Bible study. Wala pa po dyan yung mga schedule na Bible study ng lahat ng mga cell group leaders and Bible study teachers sa buong UPC Bulan Church. Kaya patuloy po tayong manalangin, mga kapatid, na maging ang radio program na ito ay patuloy na gamitin ng Panginoon upang marami pa ang mga taong baguhin ng Diyos mula sa maling buhay. May mga newly baptized po tayo na mga galing sa kulungan, mga kapatid, na gusto na talaga nilang magbago ang buhay nila, mga kapatid, sa tulong ng ating Panginoon. So, hindi tayo namimili ng tao. Kung madadalaw nyo po ang ating church, makikita nyo po dyan kahit mga naka-wheelchair, mga paralitiko, dinadialysis, mga kapatid, ay masigasig na naglilingkod sa Panginoon dahil ipinapaunawa po natin sa kanila na lalo kang may sakit, lalo kang dapat maglingkod sa ating Panginoon. At hindi lang siyempre sa mga may sakit ang paglilingkod sa Diyos, kundi ikaw man ay malusog sa kasalukuyan, mas kailangan mong paglingkuran ang ating Panginoon. Anumang season ng ating buhay, dapat ang Panginoong Hesukristo ang ating paglilingkuran. At salamat din po sa mga kapatiran na ang ministry nila ay tagabuhat ng mga paralitiko, may sakit na mga nagsisimba, mga kapatid. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. At yan po ay ministry, yung susunduin mo yung naka-wheelchair, bubuhatin mo, itatawid sa palayan upang makasimba yung may karamdaman. Nakakagalak ng puso pagmasdan na sa church may mga paralitiko na masigasig, mga kapatid. Ibig sabihin, nararamdaman nila na ang pinakamaligayang buhay ay ang nasa simbahan ka, naglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. At hindi po tayo namimili ng antas ng buhay ng tao, kimayaman ka o mahirap, may pera ka o wala, walang issue dyan, mga kapatid. Basta't ang kaluluwa mo ay nais maglingkod sa Diyos, you are very much welcome to the United Pentecostal Church Bulan. Kung kayo ay viewer and listener dito sa bayan ng Bulan, may karamdaman ka, gamitin mo ang pagkakataon na yan para paglingkuran ang Panginoon, mga kapatid. Sa halip na yan ay idahilan mo para hindi maglingkod sa Diyos, baliktarin mo. Lalo kang ma-challenge na sa gitna ng iyong karamdaman, you want to serve the Lord more, mga kapatid, dahil malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. At ang ating mga schedule ng gawain, mga kapatid, from Saturday to Sunday, mga kapatid, ang ating pagsamba dyan sa UPC Church Magsaysay Bulan ay araw ng Sabado alas 6:30 ng umaga. At pagdating naman po ng alas 8 ng umaga, Sabado pa rin, magsisimula na rin dito sa Iquirino UPC Church
Parang habulan yan mga kapatid. Pagkatapos ko sa Magsaysay mag-preach, ay uwi agad ako dito sa Iquirino dahil nagsimula na rin sila mga kapatid. Tama-tama pagdating ko, konting rest time and then preach the Word of God. Preaching the Word of God na po. So ang start dito sa Iquirino ay Sabado alas 8 ng umaga. At pag-araw po ng Linggo ay dyan po tayo sa UPC Santa Remedios Bulan alas 7 ng umaga. So purihin ang pangalan ng Panginoon. At salamat sa Diyos, kagabi ay miniting po natin yung mga cell group leaders, yung aming mga katuwang sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Mga kapatid, more than 20 cell group leaders, mga kapatid. Hindi pa dyan kasama yung mga Bible study teachers. So, miniting po natin upang patuloy na ma-re-evaluate yung kanilang mga ministry, ma-instructionan kung may mga dapat na ibigay na instruction. So, sa lahat ng mga cell group leaders, i-bless po kayo ng ating Panginoon. Your labor in the Lord is not in vain. To God be all the glory. Patuloy po tayo mga kapatid, and by this time ay ating pong batiin ang mga online viewers po natin. Praise the Lord. Good morning kay Sister Rene Rose Timike, Sister Maricho Albao sa Masbate. Thank you. Sister Margie Isiha, Sister Marlene Golyoso. So, bibilisan ko na lang mga kapatid. Ang mahalaga ay ma-recognize po ang ating mga viewers. Si Brother Andy Orozco, Sister Marilyn Erasga Beltran, Sister Angelita Liguro. Thank you for watching. Brother Eric Signa, Brother Nelson Viesca, maging si Remedios Vicente. Thank you for watching. Sister Egina Banisok Tayab, thank you for watching. Brother George Camayo Tabog, si Brother John Nazaria, si Brother Ace Grabador, kaya kapamilya pa natin to. Sister Mirna watching from Kuwait, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Marilyn Wagas Ayok, thank you for watching. Sister Nancy Bumbales ng UPC Matnog. Sister Divine Espela Goyal sa Magsaysay, Sister Nancy Dicano sa Biton, Magallanes, maging si Sister Christy De Suyo, si Brother Marvin Santos at ang buong family Santos dyan po sa Lapinig, Magallanes, at ganoon din ang Napi family dyan sa Magallanes, Lapinig, Magallanes. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister April Santos, Sister Cyrene Gotis, good morning. Si Pastora Sheila May Piñaranda ng UPC Sabah, Malaysia. Yan, hindi po ito uma-absent na ating kamanggagawa. At invited niya pa yung kanyang congregation to watch our program. Ganun din, pareha sila ni Pastor Joel Tinoco. Ayan, pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Praise God. Si Hezekiah, ayan, first time watching from Mandawi City, Cebu. Ayan, pupunta kami dyan sa Cebu sa darating na summit, ayan, conference ng World Mission. Sister Evelyn Valencia Ponsalan, good morning. Sister Marlene Oseo Quintanar and family, ang mga anak niyo po at ang inyong husband, Brother Erning, good morning po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Nancy Dangla, Sister Alma Sulayaw, Sister Marifi Kalupit, Sister Agnes Laudit, Sister Ellen Del Rosario, Sister Evelyn Buhanghang, Sister Melody Herrero, si Consuelo Tapakal, good morning kapatid. Sister Nida Orlanes sa Cebu, Sister Rebecca Montemor sa Laguna, Sister Regine Chuji ng UPC Japan, pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Laura Gumban, good morning. Si Brother Benny Ramos, good morning. Sister Layali Gonzaga Jaming, good morning. Sister Josie Luna, thank you for watching. Sister Regalo Senior,
maging Sister Helen Ditera, Sister Milet Kaya, si Brother Joseph Bara ng Iriga City, maging si Sheila Gracia Montejo. Praise the Lord. Sister Helen Isip, si Brother John Rex Bagaw, thank you for watching. Batiin din natin dyan si Mr. Josie Bagaw at sa ibang bansa si Brother Erickson Bagaw. Maging dyan sa Biton, Magallanes, si Ma'am Ann Bueson. By the way, mga kapatid, sa darating na Biyernes ay 4 years na po yung ating gawain dyan po sa Barangay Biton, Magallanes. Parang kailan lang, mga kapatid. Nagsimula po kami dyan na halos ang hirap ng kalsada, na maya-maya kami na i-slide sa motor ng aking mga kasama. At salamat sa Panginoon, hindi po namin namalayan, 4 years na pala ang gawain dyan sa lugar ng Biton, Magallanes. Good morning sa Labini family, si Brother James. Ayan, dumating na sa Biton, galing sa barko. Pagpalain kayo ng Panginoon, enjoy your vacation. At sina Ma'am Abby, ayan, Labini, si Manoy Eddie, Manay Rita, maging Sister Christy Labini, at lahat ng mga masigasig dyan na kapatiran, ang Bruselo family, at maging ang Del Monte family. I-bless po kayo dyan ng ating Panginoon. At yung mga dumadami nating umaaten from Biton, Magallanes, i-bless po kayo ng ating Panginoon. At maging Sister Perpetua Carido, si Brother Bernardo Matilde, si Dugen, good morning po sa inyo. Si Brother Angelo Guyal, ayan, bagong baptize po ito. Good morning kay na Brother Ente and Sister Marjorie, Brother Marvin, at ang inyong buong family dyan po sa Barangay Aquino. Sila po ay isang pamilyang newly baptized. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong kasigasigan sa paglilingkod sa Diyos. Brother JP Flores, good morning. Si Betty May Vegas Custodio, good morning. Maging si Sister Gemma Guelas, thank you for watching, and family. Sister Sara Maldo, Sister Aida Ramos, Brother Tofe Mendoza, Sister Mila Dumalayas, ayan, good morning. Brother Roy Gabad, dyan po ito ata sa Matnog, good morning. Brother Serafin Akiwo, Brother Oli and Sister Nanette, good morning. Pagpalain kayo ng Panginoon. Si Mamay Eden Manata Nabwa, thank you for watching, Mamay Eden. I-bless kayo ng Panginoon. Sister Ella Gratela from San Vicente, good morning po. Maging si Cielo Nolasco Galabo, thank you for watching. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. So yan po yung ating mga viewers, at madadagdagan pa po yan. Brother Enrique Cristobal, thank you for watching. Patuloy po nating i-share, mga kapatid. Ngayon meron pa tayong 75 live viewers. At patuloy pa nating i-share, i-invite, mga kapatid, ang ating mga friends sa Facebook upang marami pa po ang makapakinig ng salita ng ating Panginoon. So by this time, tayo po ay manalangin upang hilingin po natin ang patnubay ng Panginoon sa pag-aaral at pagtalakay po natin ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito, sa kabutihan mo na dama namin, pagdilat ng aming mga mata, ramdam namin ang iyong kabutihan. At maging sa panahon na kami ay natutulog, nariyan pa rin ang iyong pagkalinga, pag-iingat at pag-ibig sa amin. Kaya naman, Panginoon, ang aming buhay ay nais po namin ipaglingkod sa iyo kasama ng aming mga viewers and listeners on air. Patuloy mong iabot ang iyong mapagpalang kamay sa aming mga taga-subaybay. At pagpalain mo rin po ang management ng istasyong ito ng New Gen FM 100.7 sa pangunguna ni Sir Edwin Hernale, na kapartner po ng UPC Church, ang istasyon niya sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos dito po sa bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon. And we pray, God, to bless the management of this station, at patuloy mo rin po, Panginoon, na iparating pa sa maraming tahanan ang salita mo sa pamamagitan ng pagbukas nila ng radyo.
Dalangin po namin ang mga may taglay na karamdaman, Panginoon, pagkalooban mo po ng kagalingan. In the name of our Lord Jesus Christ, sa mga nadidiliman ng kaisipan, pagkalooban mo ng kaliwanagan, Panginoon. Sa mga naliligaw ng landas, akayin mo sa iyong katuwiran at kabanalan. We pray also our newly baptized brethren under United Pentecostal Church Bulan. Patuloy mo silang palakasin spiritually. Kung may mga pagsubok, pag-uusig man na nararanasan sa paglilingkod sa iyo, patuloy na maranasan nila ang iyong kalakasan na ipagkakaloob at ang kapayapaan, kapanatagan at mamuhay ang bawat isa ng may kabanalan ayon sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon. Iabot mo po ang iyong mapagpalang kamay sa mga may sakit at karamdamang nakikinig ngayong umaga at tamuhin nila ang kagalingan. At higit sa lahat, magligtas ka ng maraming mga kaluluwa sa umagang ito sa pamagitan ng pagsubaybay at pakikinig sa salita ng Diyos na sila ay nagbubukas ng puso upang tanggaping may kagalakan ang ebanghelyong magdadala sa kanila ng kaligtasan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong papuri at pagsamba. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Patuloy tayo, mga kapatid, sa programang si Jesus ang buhay na pag-asa. Buksan po natin ang ating Biblia dito po sa aklat ng Mateo 22:8 hanggang sa mga susunod na mga talata, mga kapatid. Pag-aralan po natin ang salita ng ating Panginoon. Matthew chapter 22 verse 8, nang magkagayoy sinabi niya sa kanyang mga alipin, nahahanda ang kasalan, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Magsiparoon nga kayo sa mga likuang lansangan at anyayahan ninyo sa piging ng kasalan ang lahat ninyong mga sumpungan. At nagsilabas ang mga aliping yaon sa mga lansangan at kanilang tinipon ang lahat nilang nangasumpungan. Masasama at mabubuti at napuno ng mga panauhin ang kasalan. Datapwat, pagpasok ng hari upang tingnan ang mga panauhin, ay dooy nakita niya ang isang tao na hindi nararamtan ng damit kasalan. At sinabi niya sa kanya, kaibigan, ano't pumasok ka rito na walang damit kasalan? At siya'y naumid. Nang magkagayoy, sinabi ng hari sa mga naglilingkod, gapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya at itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin, sapagkat marami ang mga tinawag, datapwat kakaunti ang mga hinirang. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang salita, mga kapatid. So, atin pong pag-aaralan ngayon itong paksa na pinamagatan po natin na many are called but few are chosen. Marami ang tinawag, subalit kakaunti ang mga hinirang. Many are called but few are chosen. Alam po natin, mga kapatid, na ang Panginoon ay nagbibigay ng pagkakataon sa lahat upang maligtas. Yan ang kalooban ng Panginoon. Kung titingnan natin yung 2 Peter chapter 3 in verse 9, mga kapatid. God is not willing that any should perish, but all should come to repentance. 2 Peter chapter 3 verse 9. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na pagbabalik, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi siya ay mapagpahinuhod sa inyo.
na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi. So, mga kapatid, ang dahilan minsan kasi may mga nagtatanong, Pastor, bakit yung masasama matagal mamatay? Yung mababait, madali mamatay. Hindi po ibig sabihin na pag masama ka, matagal kang mamamatay. Makikita natin dyan yung pasensya ng Panginoon. Yung pagpapahinuhod ng Panginoon, mga kapatid. Because He is not willing that any should perish. Kaya, in-extend ng Panginoon yung chance ng tao to repent. Kaya doon napapansin ng marami, Pastor, bakit yung masama matagal mamatay? Dahil nga mabuti ang Diyos. Ayaw ng Diyos na mamatay ang masama sa kanyang paggawa ng kasamaan. Ibinibigay ng Diyos ang chance, ang pagkakataon sa masasama na maituwid ang kanilang buhay, magsisi sa kanilang mga pagkakasala. So, habang ang Diyos ay nagpapahinuhod, nagpapasensya, naghihintay na yung masama ay magsisi, humahaba yung buhay nila, mga kapatid. Bakit naman yung mababait pastor ay namamatay agad? Alam nyo mga kapatid, kung ang Diyos ay may nakikita in the future na yung mabuting tao ay may magagawang masama balang araw, ang Diyos nakikita niya yun mga kapatid. Halimbawa, ang bait mo ngayon, pero may nakikita ang Diyos sa mga darating na panahon na hindi mo alam, pero nakikita ng Diyos because remember, God is omniscient God. He is all-knowing God. Alam niya ang kahapon, alam niya ang ngayon, at alam niya ang darating. Tayo hindi. Hindi natin yun alam. Yan. May nagtanong kay sa akin, kaya dinaanan ko na rin yan. Bakit, Pastor, yung masasama, matagal mamatay? Kasi binibigyan sila ng Diyos ng chance para magbago. Paano ka magbabago kung papatayin ka kaagad ng Panginoon? Pero may hangganan din ang lahat, mga kapatid. At yung mabubuti naman na tao, mabilis daw mamatay, maaga. Dahil nga po, kung may nakikita ang Diyos, na kahit mabuti kang tao ngayon, but in the future, may nakikita ang Diyos na magagawa mong ikapapahamak mo na hindi mo pa alam ngayon. Pero nakikita ng Panginoon somewhere along the way of your journey in life. Na may magagawa ka na bagay na ikapapahamak mo, nakikita ng Diyos yan. Dahil ang Diyos ay may tinatawag na foreknowledge, advanced knowledge. Remember, He is omniscient God. It means He is all-knowing God. He is omnipresent God. He is all-knowing God. Mga kapatid, pag sabing omnipresent God, He is everywhere. Pag omniscient God, He is all-knowing God. Alam niya ang darating 20 years from now. Di mo alam, wala kang idea kung ano ka, kung saan ka na. 20 years from now, wala kang idea kung ano ang mga magagawa mo, pero alam ng Diyos yan, detalyado. Halimbawa, mabuti kang tao ngayon, pero may nakikita ang Diyos na may magagawa kang masama sa future. Anong gagawin ng Panginoon? Dahil mahal ka, paigsiin na lang yung buhay mo kaysa mapahama ka kung papahabain pa. Mga kapatid. Kaya doon sa nagtatanong, may rason ang Diyos kung bakit pinapahaba ang buhay ng isang tao at kung bakit niya pinapaigsi ang buhay. After all, siya ang may-ari ng buhay nating lahat. Hindi natin siya pwedeng questionin kung bakit maiksi ang buhay ni ganito at bakit mahaba ang buhay ni ganito. Siya ang Diyos Hindi natin pwedeng questionin kung sino ang kukunin niya agad at kung sino ang pahahabain niya pa ang pag-exist dito sa mundo, mga kapatid. So, back to our topic, mga kapatid. Hindi lahat ng tinatawag ng Panginoon ay maliligtas. When it comes to the calling of salvation,
Many are called, but few are chosen. I believe na ikaw, kapatid na nakikinig, nanonood ngayon, ikaw ay kabilang sa mga tinawag. Sigurado ako dyan. Kahit pilosopo ka, kahit masama ang buhay mo, kahit drug addict ka, drug pusher, rebelde, o anuman ang katayuan mo sa buhay, I'm sure 100% na ikaw ay kabilang sa mga tinawag ng Panginoon upang iligtas. Call for salvation, mga kapatid. Sapagkat ang kamatayan ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, once and for all, ang beneficiary nito ay ang lahat, mga kapatid. Romans 5:8, God commandeth His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Pinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nung tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. So ang kamatayan ni Jesus Christ ay buong mundo ang beneficiary nito. Alam mo man ito o hindi, inuunawa mo man ito o hindi, ikaw ay kabilang sa nagbibenepisyo at nagbenepisyo ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Yan ang maliwanag, mga kapatid. Kaya pagdating sa usapin ng pagtawag ng Diyos for salvation, lahat tayo, ikaw na nakikinig, nanonood ngayon, kabilang ka sa mga tinawag ng Panginoon. Subalit, hindi dyan nagtatapos. Kung ikaw ay kabilang sa mga tinawag ng Panginoon, tiyakin mo rin na ikaw ay mahihirang or pipiliin. Because many are called, but few are chosen. Hindi lahat ng tinawag ay maliligtas. Ang maliligtas lang ay yung mga pinili. Kaya huwag kang masapatan na malaman lang na tinawag ka. Kailangan maglingkod ka sa Diyos ngayong nararamdaman mong tinawag ka ng Panginoon. Ang iyong pagtugon sa tawag ng Panginoon ay malaking basihan ng pagpili ng Panginoon. Bakit marami ang tinawag? Kunti lang naman pala ang pipiliin. Dahil hindi naman po lahat ng tinatawag ay tumutugon sa pagtawag ng Panginoon. Ang ibang mga tinawag andun pa sa sugalan hanggang ngayon. Ayaw tumugon. Ang ibang mga tinawag andun pa sa barkadahan. Ayaw tumugon sa tawag ng Panginoon. Ang ibang tinawag andun pa sa sabungan, sa drugs, sa mga illegal na mga bagay, mga kapatid. Tinawag yun ng Panginoon, pero ayaw tumugon, mga kapatid. Mapalad ka kung pagkatapos mong maramdaman na tinatawag ka ng Panginoon ay nagpasya kang tumugon. Yung response natin sa tawag ng Panginoon ay may kinalaman kung mapipili tayo o hindi pagdating ng araw ng kaligtasan. Hindi lahat ng tinawag ay maliligtas. Yung pinili lang. Kaya huwag tayong masapatan, tinawag ako ng Panginoon, okay, salamat sa Diyos. Pero ang tanong, ano ba ang tugon mo sa tawag ng Panginoon para sa kaligtasan mo? Ikaw ba ay tumutugon ng positibo o binabaliwala mo yung chance na binibigay sa iyo ng Panginoon? Ang pagpili sa atin ay nakadepende sa kalidad ng ating pagtugon sa tawag ng Panginoon. Mga kapatid, kung hindi ka man sincero sa pagtugon, what you sow is what you reap. Kung ano ang iyong itinanim, yun ang iyong aanihin. 1 Corinthians chapter 7 verse 17, ayon nga lamang sa ipinamahagi ng Panginoon sa bawat isa at ayon sa pagkatawag ng Diyos sa bawat isa, ay gayon siya lumakad at gayon ang iniuutos ko sa lahat ng mga iglesia or churches. Purihin ang Panginoon. So mga kapatid,
ayon sa pagkatawag ng Diyos. Bakit ba tayo tinatawag ng Diyos mula sa dating buhay? Dahil yung direksyon natin sa dating buhay, kapahamakan ang dulo niyan. Because there is a way that seemeth right in the sight of men, but the end thereof are the ways of death. May mga daan na tila tama sa mata ng tao, ngunit ang dulo nito ay kamatayan. So kaya, mahalaga na tayo po ay mabusisi dapat tungkol sa quality ng ating pagtugon. Kung paano tayong tinawag ng Panginoon, lumakad tayong gayon sa Kanya upang ang dulo ng ating pagsunod ay kaligtasan ng ating kaluluwa. 1 Corinthians 7:20, bayaang ang bawat isa ay manatili doon sa pagkatawag na itinawag sa Kanya. Tinawag tayo sa katuwiran, manatili tayo sa katuwiran ng Diyos. Tinawag tayo sa kabanalan ng Diyos, manatili tayo sa kabanalan ng Panginoon. Ibig sabihin, ang pagsunod sa Diyos hindi ka gagawa ng sarili mong daan, kundi susundan mo ang tunay na daan. Ano ang ibig sabihin nito? Si Jesus Christ ang iyong susundan because He is the way, the truth, and the life. Ephesians chapter 4 verse 11, namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag. Yun po yung admonition ni Apostol Pablo na bagamat siya ay nasa bilangguan, ang ini-encourage niya yung mga wala sa bilangguan. Mga kapatid, pwede pala yun na ikaw ang nasa suffering pero ini-encourage mo yung mga wala sa kalagayan na mayroon ka. Ikaw yung si Pablo dapat ang tumanggap ng mga encouragement mula sa iba. Pero baliktad, habang siya ay nakakulong, ini-encourage niya yung mga malaya. Mga kapatid. Sapagkat si Pablo, nakakulong lang ang kanyang pisikal, subalit ang kanyang spiritual na buhay ay konektado, dedicated sa ating pong Panginoon. So, ibig sabihin, hindi pinapaapektuhan ni Pablo yung kanyang pananampalataya at connection sa Diyos regardless kung anumang suffering ang kanyang nararanasan. Dapat ganun tayo, mga kapatid. Na kahit nalugi ang negosyo mo dahil ikaw naman ang nag-manage niyan, hindi mo idadamay ang paglilingkod mo sa Diyos. Na kahit namatayan ka ng mahal sa buhay, magpapatuloy ka pa rin because ang kamatayan, realidad yan. May mga Kristiyano, pag namatayan, natisod na sa Diyos, ayaw na magsimba. Mga kapatid, may-ari ang Diyos ng buhay ng tao. Gaano mo man kamahal yung mahal mo sa buhay, pag kailangan na niyang umuwi sa Panginoon, mga kapatid, wala tayong maitututol dyan. Purihin ang Panginoon. Manatili tayo ayon sa pagkatawag sa atin. Be consistent, dedicated, mga kapatid, sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ito ay para sa mga naglilingkod na. Pero kung hindi ka pa naman naglilingkod sa Diyos, hindi ka dapat maging consistent dyan sa iyong maling direksyon. Ang kailangan mo is to repent and ask the mercy and forgiveness from the Lord upang makapagsimula ka ng bagong buhay kay Kristo. Because if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, but behold, all things are become new. So I believe na tinawag ka ng Panginoon. Pero ang dapat mong tiyakin ay kung kabilang ka sa mga pinili ng Panginoon. Ephesians chapter, 2 Peter chapter 1 verse 10, kaya nga, mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo. Ito, tinawag na hinirang pa. Maganda yon. Yun ang dapat nating asamin. Na hindi ka lang tinawag ng Panginoon para maligtas, kundi kabilang ka sa tumugon ng tama at ikaw ay pinili ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, kung minamahal, pagsikapan ninyo ng mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, ay hindi kayo mga titisod kailanman.
Amen? So, may mga katitisuran man na maaring makita, natural yan, pero kapag lumago ang pananampalataya mo, ituturing mong bahagi ang lahat ng bagay na yan ng iyong paglago. You will feel or you will see stumbling block in the church. It's possible. Sapagkat wala naman perpekto sa church. Pero mapalad ka kung tuwing nakakakita ka ng katitisuran ay lumalago ka. Kaysa doon sa tuwing makakakita ka ng katitisuran ay nadadapa ka at pagulong-gulong ka sa putikan. So, i-handle natin ng tama ang mga bagay-bagay. Convert negative into positive. Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. So, yan po mga kapatid. Paano tayo pipiliin? Kung tinatawag ka ng Diyos at tama ang iyong pagtugon, sa kalidad ng iyong pagtugon sa tawag ng Panginoon, diyan ka pipiliin. Pero kung ang pagtugon mo sa Diyos ay hindi ka man sincero, pasimba-simba ka pero hindi ka naman sincero, hindi ka naman concentrated, nasa simbahan ka, palakad-lakad ka, pa cellphone ka, nasa simbahan ka pero kakwentuhan mo lang, yung mga katabi mo na apektuhan pa sila sa iyong ginagawa, na hindi sila makapakinig ng salita ng Diyos. So, the quality you have sa pagtugon sa tawag ng Panginoon will determine whether ikaw ba ay mapipili o hindi. So, purihin ang Panginoon mga kapatid. Gandahan natin ang pagtugon natin sa tawag ng Panginoon. Because many are called, but few are chosen. So yan po ang ating natalakay ngayong umaga mga kapatid, nawa ay mayroon kayong natutunan at ang natutunan nyo ay i-apply nyo sa inyong daily life as followers of Jesus Christ. Amen. Purihin ang Panginoon. So tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos sa ating pong munting pagtalakay. Pasensya nyo na po at medyo gumagaralgal yung ating lalamunan sa kulang pa tayo ng tulog mga kapatid sa maraming mga naging obligasyon natin sa nagdaang araw. Ngunit salamat sa Panginoon na sinamahan niyo po ang inyong lingkod at ang pagpapala ng Panginoon ay patuloy na sumainyo pong lahat sa pangalan ng ating Panginoon. Let us pray mga kapatid. Panginoong Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa usaping ito na marami ang iyong tinawag, ngunit kakaunti lang ang iyong pinili. Panginoon, nais namin mapabilang, hindi lamang sa mga tinawag, dahil given na po yan, na lahat ay tinatawag mo for salvation. Ang panalangin namin, Panginoon, ay magawa namin ang tamang pagtugon together with our listeners on air and viewers online. Help us, Lord. Tulungan mo kaming tutugon kami ng tama sa paglilingkod sa iyo at pagkatawag mo sa amin. Samahan mo kami ng iyong kapangyarihan. Pagpalain mo ang aming buhay, Panginoon, sa lahat ng aspeto nito. Physically, emotionally, spiritually, and even financially. Pagpalain mo po ang lahat ng mga naglilingkod sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa aming pagtatapos ngayong umaga. Sa iyo namin ibinabalik lahat ng kaluwalhatian, pagpupuri, pagsambat, pagluwalhati. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Mga kapatid, bago po tayo magtapos, kung nais niyo pong magpaabot ng inyong mga messages, prayer requests, testimonies, or any concern na makatulong sa programa natin upang lalo pang ma-improve at marami pang maligtas na kaluluwa, you can text me at 0951-932-0038. 0951-932-0038. Yan po ang ating contact number, mga kapatid. At ang ating pong mga pagsamba sa Panginoon ay dyan po sa Magsaysay UPC Congregation, Magsaysay Bulan, Sabado alas 6:30 ng umaga. At dito po sa UPC Iquirino Congregation Bulan ay Sabado alas 8 ng umaga.
At pag-araw po ng linggo, dyan po tayo ang pagsamba sa UPC Santa Remedios Bulan, sa tapat ng Bulan Gymnasium ang ating panambahan. Araw po ng linggo dyan ang ating pagsamba alas 7 ng umaga. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay mga kapatid. At muli ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. At lagi nating tandaan, tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. Sa buhay kong